Amen. Okay, a blessed morning at panalangin ng mabiyayang buhay sa araw na ito. Panalangin ng kaayusan at pagpapala. So sa ating ebanghelyo ngayon ay pag-usapan natin itong the body and blood of Christ. Okay, ano ba ang dala-dalang pangako ni Jesus sa katawan at dugo bilang panibagong testamento? Kasi pag sinasabing testament, ito'y kasunduan, kaya ang term dito, covenant. So ano ba ang panibagong covenant ng Diyos sa kanyang anak at sa daigdig na ito? Dahil maraming mga Pariseo na hindi kumikilala, okay, mga Hudyo. Dahil syempre meron ng Old Testament, meron ng unang covenant ng Diyos sa daigdig na ito. Kaya ano ba ang katawan at dugo ni Kristo? Okay? Para saan po ba itong katawan at dugo ni Kristo? At ano ang kinalalaman nito sa panibagong henerasyon, sa henerasyon natin? So alam natin na ang dugo ni Kristo ay pantubos ng buhay. Kahit sa Old Testament, ganun din ang ginagawa nila doon. Okay, mahalaga sa kanila yung dugo bilang paglilinis, okay, sa kasalanan. At sa atin naman, ang dugo ni Kristo ay sa pamamagitan nito ginawa tayong banal. Okay, kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Ay sa panahon natin, ang pangako ni Kristo, tayo ay meron ng kakayanan na makapiling muli ang Diyos balang araw. So yun ang pangako. Now, ano po ba ang mga iba't ibang idea o opinion o view ng mga apostol, kahit yung mga writers kay Pablo, meron din. So sa Mark 14:24, sinabi ni Jesus na itong aking dugo, pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ano ba ibig sabihin ng pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos? Na kung saan pa ibahagi ito o proseso sa kanilang pinag-uusapan. Ano bang kanilang pag-uusapan? Pagliligtas. Ano pang kanilang pinag-uusapan? Bigyan ng buhay na walang hanggan. So sa pamamagitan ng dugo, ayun, kung ikaw ay kabilang dito, ay di magkamit ka ng kaligtasan na walang hanggan. Sa Old Testament, ginamit din yung dugo. Panahon ng Passover, merong angel of death na kumbaga bumibisita sa mga bahay. Yung mga bahay na walang dugo ng karnero, yun, mamamatay ang kanilang panganay na anak. So, Old Testament ay merong koneksyon pagdating sa dugo. At ang dugo ni Kristo ay pinagtibay dito ang tipan ng Diyos. Okay? Sabi niya, ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. And then sa Matthew 26:28, ito yung medyo malinaw na ang kanyang dugo ay binubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. So yun ang pinaka magandang explanation ni Kristo. Sa Luke 20:20, ang sabi ni San Lucas, ang kupang ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. So may related din po. Kay Pablo, ano ba ang opinion ni Pablo? So isa sa mga rason kung bakit meron tayong Holy Eucharist, pinagpatibay din ito, parang pinapahalagahan ito ni Pablo. Binigyan na ng malalim na diin na sa panahon na tayo ay nagtipon-tipon at nagpapasalamat sa Diyos, dapat may paggalang, dapat merong malalim na pagsamba. Kasi ang sabi ni Kristo dito, ginagawa ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So 1 Corinthians 11:26, ang sabi ni Pablo, ito'y kasama na yung kanyang katawan at dugo ni Kristo. Tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya ang term ni Jesus ay sa panahon na kinakain ninyo ito, iniinom, ay ginagawa ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So isa yan sa dapat tandaan na
kung tayo'y nag-Holy Eucharist, hindi yan lang Holy Eucharist, ha? Ginagawa natin yan bilang pag-alaala kay Kristo. Yung kanyang sakripisyo, yung kanyang misyon, yung kanyang pay. Okay? Sa panahon na tayo nagdiwang ng Holy Eucharist, inaalala natin siya. Okay? At alam niyo ba na ang dugo ay symbolism ng katubusan? Yun ang sabi ni kahit sa sulat ng mga Levitiko, na ang dugo ay simbolo ng katubusan dahil ang dugo ay buhay, and then sa dugo din dumadaloy ang buhay. Kaya tayong panibagong buhay, ginamit ng Diyos yung kaya napakahalaga sa atin na napakahalaga sa atin yung pagpapahalaga sa mga simbolismo na ibinigay ni Kristo, dahil para bagang hanggat hindi pa nangyari ito ay ano ninyo, pagdiwang ninyo, i-celebrate ninyo, pahalagahan ninyo. Kasi kung maging ganap ng panahon, ayun, magkaroon kayo ng buhay. Kumbaga, meron kayong counterparts taga ninyo sa mga bagay na yan. So, sa pahayag 7:14, okay, ang nangaghugas ng kanilang mga damit at pinapaputi sa dugo ng kordero. Okay, ang term dito ay kordero. At alam natin na si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, ang dugo ni Kristo ay parang tubig na maglilinis. Hindi lang damit ang term dito, pero yung katawan natin. Bigyan tayo ng panibagong kaanyuhan. Yan yung mga pangako ni Kristo. Kapag tayo maging bagong nilalang na, meron na tayong kakayanan doon sa kaharian ng Diyos. Okay, meron tayong kakayanan na makapiling ang Panginoon. Di ba sa Old Testament, nung humingi si Moises ng chance na makita yung mukha ng Diyos, and then sabi ni Yahweh, wala kayong kakayanan na makita ang aking mukha, ikakamatay ninyo. Pero dito, dahil sa dugo ni Kristo, ay binigyan na tayo ng kakayanan na makapiling, makita ang Diyos, mayakap, o gusto niyang payakap. Siyempre, makasalo doon sa piging na inihanda ni Kristo. Yan ay dahil sa dugo ni Kristo. So magandang bisa po yun. Kung tayo ay nagpapahalalagi sa katawan at dugo ni Kristo, may malalim na pangako, okay? May magandang kung sa atin baga ay may bisa sa panahon na pinapahalagahan ninyo ito, ay magkamit kayo nito. Di ba sabi ni Kristo na sa panahon na kinakain ninyo ito, iniinom ninyo ito, ay magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang sabi niya, ako ang tinapay na mula sa langit. Siya yung tunay na pagkain, siya yung tunay na inumin. At sa panahon na kinakain ninyo ito at iniinom, ay magkamit kayo ng buhay na walang hanggan. Okay, sa Book of Zacharias, chapter 9:11, ano ba ang sabi dito? Dahil sa dugo ng iyong tipan ay aking pinalabas ang iyong mga bilanggo sa hukay na walang tubig. Okay. Pinalabas, yung pinaka-term. Nasa pamamagitan ng dugo ni Kristo, para bagang pinalaya. Okay, pinalaya tayo. Saan ba tayo nakagapos? Tayo ay nakagapos sa kasalanan. Nung nagsimula yung pagkakasala ni Adan at Eva, tayo din ay sinumpa ng Diyos. Take note. Kaya nagkaroon tayo ng kamatayan dahil sinumpa tayo ng Diyos dahil sa pagkakasala ni Adan at Eva. Pero pagdating ni Kristo, kung paanong ginapos tayo sa kasalanan ng kamatayan, pagdating ni Kristo, anong sabi niya? Wala nang kamandag ang kamatayan kasi napagtagumpayan niya. So sa pamamagitan din ng dugo ni Kristo ay sa panibagong kasunduan ng Diyos sa daigdig na ito, naging malaya tayo sa kasalanan. Okay? Hindi lang yun yung kasalanan, yung sumpa, yung puot ng Diyos sa pagdating ng judgment. So makakaiwas tayo doon.
Di ba sabi ni Kristo, ang bituin sa langit matutunaw, ang langit lupa matutunaw. Merong panibagong langit at lupa ang inihanda ng Diyos. So sa puot ng Diyos, tayo makakaiwas doon dahil yan sa dugo ni Kristo na pinapahalagahan natin. 1 Corinthians 11:27, ano ang sabi ni Pablo? Kaya ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa kupa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ano ba ibig sabihin ng di nararapat? For example, dapat kasi kung tumanggap tayo sa katawan at dugo ni Kristo, linis na ang tao. Kaya mayroong mga confession na ginagawa ng ibang churches. Tayo naman, bago tayo tumanggap sa katawan at dugo ni Kristo, meron tayong confession na binabanggit. Di ba? Merong hindi ako karapat-dapat na tumanggap. Pero dahil nga mapagpatawad ang Diyos, so binigyan tayo ng karapatang tumanggap. So kailangang i-cleanse mo ng ating mga sarili bago tumanggap sa katawan at dugo ni Kristo. So hindi po joke yung pagtanggap ng body and blood of Christ. Dahil ginagawa natin ito bilang pag-alaala kay Kristo. Kay 1 Corinthians 11:28, ano ba sabi ni Pablo? Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili. Yan. Pag sinasabing siya sa atin, dapat malinis na siya, dapat karapat-dapat siya. Bago siya kumain ng tinapay at umiinom sa kupa. So, yan. Ang pag sinasabing communion, yung pag-partake natin sa katawan at dugo ni Kristo, dapat ang tao ay karapat-dapat at handa ng tumanggap. Kasi tayo ay nagkasala sa isip, salita at gawa. So, alisin mo na yan. Dapat ma-cleanse muna tayo bago tumanggap ng katawan at dugo ni Kristo. Sa 29, ano ba sabi ni Pablo? Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. May mga tao, ano ba yan? Ano ba yung communion na yan? Kasi may mga churches na ang pinapahalagahan nila ay preaching of the Word of God. Parang testimony lang sa kanila. Pero tayo kasi ay mandatum ni Kristo. Yung huling hapunan is mandatum. Nung sila naghuling hapunan ni Kristo, sinabi ni Jesus na gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ibig sabihin, gawin ninyo, kung kayo'y nagtipon-tipon, di ba si Pablo, kung may mga matinding pinagdaanan sila, ay nagtipon-tipon sila, dumadalangin, nagpapasalamat sa Diyos. Yung breaking of bread nila noon ay parang naging way of worship nila sa panahon na sila ay nagpapasalamat sa Diyos. So, ibig sabihin, kinikilala nila ang kahalagahan ng katawan at dugo ni Kristo, ang presensya ng Diyos. Kasi ang term natin dyan, presensya ng Diyos. Although tinapay lang yan, at alak lang yan, pero inaalaala natin yan kasi sabi ni Kristo, ito ang kupa ng aking buhay. Ito ang panibagong tipan. So hindi lang yan alak, panibagong tipan na pinapahalagahan natin. Hindi lang yung bread, hindi lang yung tinapay, kundi katawan na inihandog ng Diyos para sa kaligtasan ng sanlibutan. So yan, isa yan sa mga dapat nating tingnan na hindi ibig sabihin na ginagawa natin ito para lang maging mabait tayo, mabuti. Kundi ginagawa natin ito dahil pinapahalagahan natin yung presensya, yung mission at sakripisyo ng ating Panginoon. Kaya sa verse 30, 1 Corinthians 11:30, iyan ang dahilan. Kaya ito na. Sa mga hindi nagpapahalaga, ano ba ang nangyayari? Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Hindi ako nagsabi niya, si Pablo, na iyan ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang mahihina, sakitin, at may iba ay namamatay na dahil hindi kayo nagpapahalaga sa panibagong tipan. Panibagong tipan kasi ito eh. Ito yung binanggit ni Kristo sa Mark 14:24 na itong aking dugo, pinapagtitibay nito ang tipan ng Diyos. Imagine kung sa ano baga susi yan. Hindi ka makapasok sa kwarto mo kung wala kang susi. At hindi mo makamit ang tipan ng Diyos, panibagong kasunduan ng Diyos,
kung hindi mo kilalanin ang dugo ni Kristo na nagpapatibay sa kasunduan nila. Okay? Ang kasunduan nila ay iligtas ang sambayanan ng Diyos, bigyang buhay, bigyang kaligtasan. Ang pagdating ni Kristo ay pinalawak pa, bigyan ng buhay na walang hanggan. Okay? Gano'n na kalawak yung kasunduan nila sa panahon natin. So, ang katawan sa John 6:55, ito ang dahilan kung bakit maraming mga mananampalataya ang umalis. Kasi nung sinabi ni Kristo, ang kumakain ng aking laman at ang umiinom ng aking dugo ay hindi mamamatay. So, sabi nila, paano niya sabihin kanyang katawan? Ianak yan ni Jose at Maria. So, doon sila nagsimula na parang imposible naman yan. At doon din nagsimula na may mga taong umalis sa pananampalataya. Kaya ang sabi ni Kristo, ang aking laman ay tunay na pagkain at aking dugo ay tunay na inumin. Ang sinumang kumakain nito at umiinom ay may buhay na walang hanggan at hindi na mamamatay kailanman. So para sa tao, parang imposible naman yon. Kaya nga, ang magandang tanong yan, naniniwala ka ba? Kasi kung naniniwala ka sa buhay na walang hanggan, dapat pinapahalagahan mo ang katawan at dugo ni Kristo. Kasi ang tinapay ay buhay, and then ang dugo naman ay kupa ng kaligtasan. So yun ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, kayo ba ay aalis din dahil sa pahayag na ito? And then maganda naman ang sagot ng mga apostol. Saan pa kami pupunta, Panginoon? Nasa iyo na ang salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. At sabi nila, kami naniniwala na kayo ang anak ng Diyos na banal na nagmumula sa langit. So, yung body and blood of Christ, isa sa mga definition natin ay to cleanse sa ating mga kasalanan, John 1:7. Isa yan sa mga pahayag ni San Juan na ang kanyang dugo ay maglilinis sa lahat ng ating mga kasalanan. And then, hindi lang yon kasi ang dugo ni Kristo is purification. Mag-purify sa mga ginawa nating hindi maganda. At gagawin tayong banal sa harap ng Panginoon. So maganda yon na sa pamamagitan ng banal na Espiritu, dahil sa dugo ni Kristo, patuloy tayong nililinis. Kahit nagkakasala, nagkakamali. Kasi sabi ni Jesus, so, nasa inyo na ang banal na Espiritu. Ibinigay niya sa atin para patuloy tayong protektahan, linisin, ilayo sa mga kasamaan. So, yun yung pinakamaganda sa panahon natin. So, the blood of Jesus Christ speaks something better than Old Testament. Ano ba ibig sabihin dito? Dahil, alam niyo ba yung dugo ng mga hayop noon ay para bagang winiwisik nila para ang tao ay patawarin. O hanggang lang doon, yearly ay ginagawa nila ito para patawarin sila ng Diyos. Pero yung pagdating ni Kristo, yung kanyang isahang pag-aalay ay sapat na. Yun ay magpakailanman. Ang ibig sabihin, yung pag-aalay ni Jesus, yung katawan at dugo niya, ayun ay isahang handog magpakailanman, hindi na taon-taon. Kasi noon kasi taon-taon silang naghahandog sa templo ng Diyos para patuloy silang linisin, patawarin ng Panginoon. So mas maano pa ito, mas kung baga pang ina-upgrade yung idea noon at sa New Testament, no, ang kanyang dugo ay panghabang buhay, ang kanyang bisa. So kung noon ay just to cleanse our sins, ngayon naman to cleanse for eternity na ang kanyang pinaka-objective. So, yun ang pinakamaganda. So, sa panahon na tinatanggap natin yung body and blood of Christ, yun, pinalaya o tinanggal, inalis. Inalis na tayo sa pagkagapos ng kasalanan mula noon. Meron tayong tineterm na original sin, na sa original sin, ang sumpa ng Diyos ay kamatayan. Pero dahil nga sa dugo ni Kristo, aalisin ang kamatayan. Kaya sabi ni Jesus, bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Sabi niya, mabubuhay kayo. Yung mga namamatay dahil sa sumpa,
sa Old Testament, mabubuhay at bigyan ng buhay na walang hanggan. So dapat maintindihan natin na may mas malalim na pangako ang Diyos kung bakit kailangang ihandog ang kanyang anak. Okay? Yun na yung sinasabi ko kanina, hindi kagaya sa Old Testament na for cleansing lang, patawarin ka. Dito ay ina-upgrade na ito yung panghabang buhay ang bisa. Pagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay mapabilang sa paghahari ng Diyos, yan, maging kagaya tayo ng mga anghel ng Diyos. Banal. Ayan yung pinaka-term ni Kristo. Gawin ko kayong mga banal. So maganda kung naintindihan natin. At lalong-lalo na kung maganda sa paningin ng Diyos kung pinapahalagahan natin ito. So hindi lang basta-basta communion yan, nag-partake ka. Kasi sabi nila, wala naman yan sa Bible yung communion. Wala nga, pero merong body and blood of Christ. Pag sinasabing communion, nag-partake, tinanggap mo ang katawan at dugo ni Kristo. So yun po ang term o other name ng pagtanggap, communion. Okay? Parang nakipag-isa tayo sa Diyos. So naway maintindihan natin ito dahil ito'y mga bagay na mahalaga para sa buhay na walang hanggan. So, isa buhay natin. Kasi sabi ni Kristo, sa panahon na ginagawa niyo ito, ay ginawa niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Amen? And in the name of the Father, the Son, and of the Holy